nalugi kami ng at least 100 plus per month. Order kami ng order. Yung pera namin ngayon, hindi siya umiikot. Nasa inventory lang. Nagtry ako na mag-venture into bales. Yung bales naman, ito yung mga ukay-ukay. Tapos, ipipicture mo siya, ipopost mo siya. Tapos, magbebenta ka online. Welcome to Wrestling with Success with me, Jack Nolasco. Dito sa podcast na to, we talk about real challenges. Yung mga laban sa buhay na minsan tahimik pero mabigat. Mga laban na may talo at panalo. Pero tandaan mo to, lahat tayo ay may laban. At dito mo maririnig ang kwento ng mga taong hindi sumuko. Mga kwentong magpapaalala sa'yo na kaya mo rin. This is Wrestling with Success. Hi everyone and welcome back sa Wrestling with Success. Of course, nandito pa rin ako with Jack Nolasco. And this episode, ang pag-uusapan natin ay yung mga wrestling ko or mga struggles ko during early days ng aking pagsubok sa mga negosyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, bukod sa pagiging full-time employee ko sa isang renewable energy company, meron din ako mga maliliit na businesses. Nagsimula ako noong 2019 hanggang ngayon. Nag-list ako dito ng aking mga I know na kailangan ko pang i-workout bilang entrepreneur or a businessman. At syempre, consider ko na yung sarili ko as an entrepreneur since marami nga akong mga businesses. Though hindi naman siya sa akin 100%, but again, this is a part of me and I did this. Kaya yung mga struggles, wrestlings at mga challenges na mga naranasan ko, sana makatulong ito sa inyo at huwag nyo nang uulitin. Kasi with this, it costs a lot of money. At yung pinakamalaki kong loss na nangyari dito ay yung 200,000 a month. Sa recent ko lang na venture. Mamaya, di-discuss ko sa inyo kung ano yung mga yon. At una sa lahat, gusto ko lang makiramay or gusto ko lang din sabihin sa inyo na itong last habagat at yung mga bagyo na dumaan last week, naapektuhan din kami at yung mga business namin. Kaya yung mga naapektuhan na business, sabay-sabay tayong babangon, huwag tayong susuko kasi nabuhay pa rin naman tayo. And kung meron man po na mga nasalanta ng bagyo at patuloy na bumabangon, wag po kayong susuko dahil pagsubok lang po yan at nabuhay pa rin tayo in Jesus' name. So nabanggit ko nga na meron ako mga businesses at itong unang business na gusto kong i-share sa inyo ay yung ginawa ko sa Negros. During 2019 ay na-assign ako bilang isang operations manager doon sa isang renewable energy company at pinadala ko doon ng boss ko para magtanim that what we called banagrass. Itong Makay banagrass na to ay gumagawa kami ng charcoal na ginagamit nyo sa Samgyup Salamat at ginagamit nyo sa mga Korean barbecue. Actually, naging kliyente rin namin si Jollibee, si Mang Inasal, Shell, Robinsons. Ito yung mga uling na bilog tapos matagal siya maubos. At the same time, hindi siya gawa sa puno. Gawa siya sa grass. Nagtatanim kami ng grass and after 6 months, ha-harvestan namin siya and ipaprocess namin siya into charcoal. At meron siyang 9 stages of process bago siya maging ganap na uling. Kaya nga kapag tinanong nyo kung ano ba talaga trabaho ko, mag-uuling ako ang sasabihin ko. Na-assign ako doon sa Negros bilang operations manager and with that, meron ako mga extra time na nag-decide ako to put up a business. At itong business na ito, inilagay ko siya doon sa property namin na maliit na property lang siya around siguro 20 square meters. At nag-start ako pag-aralan yung paggawa ng hollow blocks, yung CHB na tinatawag. Kasi doon sa Negros, uso yung mga construction kahit nung pandemic. Ang dami nagpapagawa ng bahay, tapos in demand talaga siya. Kasi doon maraming mga quarry ng lime, quarry ng bato, mga river quarry, sand quarry. Kaya isang opportunity siya kapag nagawa mo siya ng maayos. During that time, nakapag-set up na ako, naglagay na ako ng bubong doon sa property, tapos bumili ako ng machine, pero hindi siya natuloy. Dahil isa sa mga pagkakamali ko ay hindi ko muna chinek ano ba dapat na tubig ang dapat gamitin. Yun yung una. Pangalawa, bago siya sa akin at hindi ako masyado nakapag-research about the CHB. Kasi wala naman akong background dun eh. Yun lang yung naisip ko na maging business. Tapos, ang pangatlo na pagkakamali ko, yung place. Bawal pala
sa isang CHB ang gumamit ng tubig alat. Alat ba or tabang? Kasi hindi maayos na nagdidikit yung CHB. Na kapag kinompress mo siya, pag nilapag mo ay kusa siyang nasisira din. So wala siya talagang foundation na matibay. Tama naman yung measurement namin, lahat ng mixing namin, tama rin yung machine. Doon lang pala talaga kami nagkamali sa tubig. Tinry ko naman siyang solusyonan, pero unfortunately, hindi talaga kinaya kasi bukod sa tubig, malayo siya sa city, tapos meron pang hauling na gagawin. So ang ending, isang buwan lang siya nag-operate. Tapos kinlose ko na rin siya. Kesa naman na malugi ako at lalo pa akong lumubog, di ba? So yun yung una. And second, during the pandemic, nag-try kami since uso nga ang online shopping at maraming mga nagsashop. Nag-try ako na mag-venture into bales. Yung bales naman, ito yung mga ukay-ukay. Tapos, ipipicture mo siya, ipopost mo siya. Tapos, magbebenta ka online. Kasi yung during that time, the pandemic, yung mga tao is talagang babad na babad sa social media. Kaya yung mga tao around that area, sa Himamaylan City, Tobegsak, and Kabangkalan City, naghahanap sila, since bored sila, naghahanap sila ng mga pwede nilang bilhin. At isa yon sa mga naisip ko namin na ibenta is yung mga ukay-ukay. Pinipili lang namin siya, tapos ibebenta namin siya per piece na merong at least 100% na patong. Nag-work din yon pero isang buwan lang at hindi rin nagtagumpay. Kasi una, tinamad ako. At hindi siya yung forte ko. I don't know why, pero hindi talaga yung forte. So, moving forward, nakilala ko yung isa kong business partner, si Ryan. Isa siyang licensed pharmacist sa Kabangkalan. And during this pandemic, nag-uusap na kami na magtatayo kami ng isang pharmacy. Kasi una, yung mother ko, pangarap niya maging isang pharmacist. But unfortunately, dahil sa hirap ng buhay noon, hindi nagawa. Dahil nga, walang pampaaral. Ito naman si Ryan, ang na-open niya sa akin during our coffee session na gusto niya daw at pangarap niya rin na magkaroon ng pharmacy. So doon pa lang, nag-align na yung vision namin at yung gusto namin gawin. Kaya by the year 2022, may nakita kaming pwesto dito sa Kabangkalan Market. Ginrab na namin yung opportunity na kuhanin yung pwesto. So itong pwesto na to, hindi talaga namin binitawan kasi nakita nga ni Ryan na yung possibility na maraming foot traffic doon kasi tapat siya ng terminal ng mga jeep. So hindi nga nagkamali, nag-raise kami ng fund, kinuha namin yung pwesto and then nag-start na kami doon sa pharmacy business namin. Ngayon, itong pharmacy business na to, working siya until now. Unfortunately, ang naging problem lang namin sa unang, the first and second year, ay yung overstocking. Since hindi pa namin alam yung business, hindi pa namin alam yung market, bago lang kami sa pharmacy business, kahit na licensed professional si Ryan, iba pa rin talaga yung pamamalakad kapag ikaw na yung may negosyo. Ngayon, ang dami naming trial and error, may mga over-order kami, may mga inventory kaming hindi nabenta. So, ang ending, nag-expire na lang siya, hindi pa namin na ibebenta. But, hindi kami sumuko. Naalala ko nga, during that time na malapit na kami mag-open, like 1 week na lang, si Ryan nagbe-breakdown na siya kasi hindi niya alam kung paano ba maumpisahan, tapos ang dami-daming dapat gawin. Hindi pa kami nakakapag-prepare ng mga pricing, wala pa kaming market study, wala pa kaming mga suppliers. Pero nape-pressure na kami kasi umaandar na yung rent namin. At the same time, si Ryan kasi yung in charge doon sa mga pricing and everything doon sa butika kasi wala naman talaga akong alam doon. Kaya support lang ako and sinusuportahan ko lang siya doon sa construction and sa pag-setup nung place. Nagawa namin siya and then until now open siya. Ang isa doon sa mga pagkakamali na nakita namin, nung umpisa pa lang wala talaga kaming system. Manual pa lang yung ginagawa namin, naglilista kami sa logbook, doon namin nililista lahat ng bumibili tapos tinototal namin siya per day. So, nangyayari, yung stocks namin, ang ginawa namin, bumili kami ng maraming supply, bumili kami ng maraming gamot, ang ending, hindi nga siya nabili. Kasi hindi yun yung hinahanap ng mga customer. No permanent and no proper system. Na dapat, doon pa lang sa umpisa, bago kami mag-open, ay meron na kaming sistema. Meron na dapat kaming POS system, meron na kami dapat na inventory system. Dapat na monitor na namin yung in and out. Kasi, ang dami pala naming nalulugi na pera. Na order kami ng order, yung pera namin ngayon hindi siya umiikot, nasa inventory lang. Ibig ko sabihin,
Hindi pa kami nakakapag-sharing kasi yung pera na pumapasok sa butika ay ibinibili namin ng bagong supply. So anong nangyayari? Overstocking, hanggat di siya nabibenta, hindi kami makakapag-sharing. So, ang naging fault namin dyan ay yun nga, wala kaming permanent at magandang system. So to solve that, we need to have this proper system. And aside from that, nung umuwi na ako dito sa Manila, since nandun nga ako sa Negros, nag-usap kami ng parents ko, ng papa ko na gusto namin magtayo ng isang coffee shop. Itong coffee shop na to 1 year pa lang. And maganda naman yung projection pero ang nagpagkakamali ko doon ay yung location. Pangalawang pagkakamali ko is yung pricing. To be honest, hindi pa kumikita yung coffee shop ko until now. But I am confident na masarap talaga yung mga ingredients. Lahat masarap yung coffee ko kasi premium ingredients yung ginagamit ko doon. Na kapag nakita mo yung mga sauces na ginagamit ko, yung mga syrup na ginagamit ko is pricey din siya. But yung price ko per cup is very maliit kasi less than 100 pesos lang yung mga per cup namin ng coffee. Kasi ang target market ko ay yung school at yung mga students. Ang naging problema ko naman dito, kaya siya hindi naging profitable is masyado kong binabaan yung price ko na hawak-hawak na yung leeg ko para dun sa overhead expenses. Because of that pricing, nahihirapan ako bumili ng supply, nahihirapan ako magpasahod kasi meron akong 2 barista. Tapos, yung mga customers, ang ina-expect nila is murang coffee. Until now, nag-i-struggle ako na mag-price increase kasi ang nagiging profit ko lang per cup is 20 pesos or minsan less pa. Since natuto na nga tayo dahil dun sa pricing na yon, tataasan na natin siya by the next month since pasokan na and at the same time, tumaas na talaga yung mga raw materials na ginagamit natin for coffee. Sa mga business owners dyan, please huwag kayong maging masyadong soft sa pagpepresyo. Kapag may tiwala kayo sa ingredients nyo, may tiwala kayo dun sa produkto nyo, tandaan nyo, guys, we are selling this product for the customers, for them to be happy. Kapag di nila afford yung price range nyo, baka hindi talaga sila yung market mo. Kaya, don't be too soft sa pagpa-price. Mag-price tayo na meron tayong kikitain at the same time, worth it yung pera ng ating customers. Okay? So yun, isang problema ko sa coffee shop. Na nasolusyonan ko na siya by next month. And praying na hindi ma-turn off yung mga customers ko since mga students nga sila, mga teachers, na magkaroon pa rin sila ng budget for that. Meron pa akong isang inopen na business last year lang. Ito talaga ang dami kong pagkakamali. Kasi una, yung business na to sobrang mahal. Like we're talking about 200,000 plus monthly. Rent, manpower, equipment, maintenance, and everything. At kasama ng insurance doon. Kami ng father ko, nag-discuss kami na kuhanin yung isang 1,500 square meters na lote doon sa malapit sa amin para gawing parking lot and car wash. Ngayon, gumawa ako ng forecast. Ang isa sa pagkakamali ko ay nag-over forecast ako. And sa mga business owner, please don't over forecast. Kasi ang ina-expect natin na ipa-profit natin, nakikitain natin at this certain period of time, and yung foot traffic na kinocompute natin, maging realistic tayo hanggat maaari ilagay natin sa pinaka-low. Para alam na natin, expected na natin na kapag nag-compute tayo ay hindi tayo magigipit. Kasi katulad ng nangyari sa amin, nalugi kami ng at least 100 plus per month starting November hanggang May. Ang naging problem ko doon is over forecasting, una. Pangalawa is I don't have enough cash flow na backup para sa operations. Kasi kahit na meron akong full-time job, hindi pa rin siya enough para i-cover yung mga losses ko dun sa parking. Kasi una, ang ina-expect ko sa forecast ko ay marami magpa-parking monthly. Nandun na naman ako sa wrong pricing. Masyadong mababa yung pricing ko per month. Pangalawa, ang ina-expect kong customer ay puno yung parking lot. Pero hindi siya nangyari. Pangatlo, wala akong system. Kasi sa mga parking lot na mga professional manage is meron silang ticketing system. Wala ako nun. Ang ginagawa ko is pinapapunta yung attendant dun sa magpa-park tapos meron kaming hourly or daily rating. Pangatlo naman is masyado akong nonchalant. Guys, wala akong pakialam na kapag nakapag-setup na ako ng isang business, iiwanan ko na dun yung mga managers, iiwanan ko na yung
magmamanage nung business. Tapos i-check ko na lang sila from time to time, which is mali. Kapag meron tayong business, let's just focus dun sa isang business na yun for 6 months or 1 year or 2 years until nakaya na nilang mag-isa sa sarili nila. Kasi kapag masyado tayong nonchalant at sinet up lang natin siya, ang tendency talaga is wala tayong focus. At malulugi yung business natin. Isa yun sa mga naging fault ko. So isa-isahin ko ulit yung mga naging fault ko dito sa parking lot. Number 1 is wala akong enough cash flow to back up the operations. Pangalawa, wala akong scalable system. Pangatlo, wala akong focus kasi masyado akong maraming ginagawa. Pang-apat ay masyado akong soft. Mababa na naman yung pricing ko. Kaya wag nyo tong gagawin. Number 6 ba? 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Masyado akong nonchalant. Wala akong pakialam. Basta na-setup ko na siya, okay na yun. I-check ko na lang siya from time to time. That's not good. At wrong forecast. Yun nga, masyado akong nag-expect. Masyado akong in-over-romanticize yung pangarap ko, yung vision ko para dun sa parking na ang nag-suffer is ako, financially kami, ng parents ko. Nalugi kami doon ng sobrang laki. And then, walang effort. Kapag na-setup na siya, ang fault doon is wala akong ginagawang effort. Yes, nagpo-post naman ako sa Facebook, nagpo-post ako sa mga pages, pero yung vision ko at gusto kong mangyari, hindi ko siya nagawa. Kasi ang dami-dami kong plans, pero hindi siya nag-materialize. So, walang effort na nangyari. At ang pinakadelikado sa lahat ay yung bahala na. Napapabayaan mo na lang na yung customers mo ay pumunta sa'yo, sila yung mag-a-approach. That's not possible, everyone. Okay? Kailangan natin maghanap ng customer. Na yung bahala na yan yung papatay sa mga negosyo natin. Hindi pwede na sineta mo na lang siya tapos iiwanan mo na. No. Since nabanggit ko nga na nalugi kami rito since October, November ng sobrang laking pera, during May, malapit na kaming sumuko, nag-usap na kami ng father ko. Sabi ko pa, hindi ko na kaya. Ang dami kong bills, tapos ang dami ko ng sakripisyo. Bitawan na natin o ilalaban pa ba natin? So nag-usap kami, nag-decide kami na, Kuya, 1 month pa, ilaban natin, tingnan natin kung ano mangyayari. 3 days na lang ang natitira. Nakahanap ako ng client interested dun sa place. So anong nangyari? Kinuha nila at pinakyaw nila lahat ng slot ng parking doon. And sila na yung nagbayad monthly for long term. Nung naramdaman na namin na talagang hindi na kami kikita, luging-lugi na kami, pilay na kami, naghanap na talaga ako ng paraan. Paano ba magiging profitable itong parking lot ko? After 1 month of hard work, paghahanap ng client, pagbebenta, pagmamarket, lahat yon nagbunga. 3 days na lang bago kami ipasara, bago namin isoli yung place, nakakuha kami ng one-time, big-time client na kinuha nila lahat ng slots at we are good for 2 to 5 years dahil yun yung contract namin. Kaya maraming nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi kung hindi dahil sa client na to, ay wala na kami. Bibitawan na namin yung parking lot na yon. Ang dami naming learnings because of that. Sa mga business owners dyan na gusto nyo maging successful yung business nyo, please, huwag nyo nang uulitin yung mga binanggit ko ng mga pagkakamali ko kasi diyan tayo lulubog. Diyan ka lulubog. Okay? Lalo na yung mga aggressive, mga bata pa na mga business owners. Let's take time. Let's study well yung business na papasokin natin, yung business na gagawin natin. And i-delay natin yung gratification na may bago kang business, bibili ka ng panibagong liability. May bago kang business, bumili ka ng sasakyan. Kasi ang ina-expect mo nga, ay kikita yung business mo. But no, that's a bad move. Kaya yung mga bagong businessman dyan, please remember that, ha? Dahil nga doon sa mga nangyari na yon, itong mga sinabi kong mistakes na ginawa namin, hindi na namin siya inulit. Mahirap man, we're still wrestling about this, pero nilalaban namin yung business. Unti-unti namin kinokorek lahat ng mistakes na to kasi ayaw ko na mag-close yung business. Kasi profitable siya eh. Mali lang yung pag-execute. Kaya kailangan natin pagtitiwalaan yung sarili natin, yung produkto natin. Huwag tayong susuko hanggat kaya. Kasi sa mga hindi sumusuko, sa mga nagiging consistent, dun yung malalaman na kaya naman pala, nag-work naman pala. Dun sa verse na ginamit natin with wrestling with success. Ba't ka bibitaw ka agad? Na malay mo, sa pagpe-pray mo ng 5 araw, 6 na araw, huminto ka,
sa pagpitong araw pala, ibibless ka na ni Lord. Or mangyayari na yung gusto mong mangyari. Kaso tumigil ka. So hindi mo na matatanggap yung blessing na para sa'yo talaga. Kaya ang advice ko sa mga business owners, let's be logical and wag natin susukuan yung business natin dahil sa konting hiccup lang. Kasi hindi ka ilalagay dyan sa ganyang sitwasyon ni Lord at hindi mo ilalagay yung sarili mo sa ganyang sitwasyon kung hindi ka nagtitiwala doon sa produkto mo or doon sa gagawin mo para mag-success. So yun, everyone, ang gusto ko lang iwanan sa inyo ay maging logical tayo sa lahat ng gagawin natin, i-compute natin ng maayos at maging wise tayo sa pag-open ng business. And at the same time, gusto ko rin tong iwanan sa inyo yung verse na ito na sa Colossus 3:23 na ang sabi ron, na anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Okay everyone, let's trust the Lord sa lahat ng mga plans natin sa buhay at ibigay natin lahat ng praise sa Kanya dahil hindi natin kaya at hindi natin mapagtatagumpayan yung mga bagay na ito kung wala si Lord sa buhay natin. Okay everyone, maraming salamat sa pagkikinig dito sa ating episode na ito and please like, subscribe, and share and see you next episode. Thank you everyone for listening to this podcast and sa mga nanonood sa YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, and share this. If you have your own wrestling journey, please don't hesitate to message me sa Instagram, jack.nolasco, and sa Facebook. Keep fighting these struggles and don't let go until God blesses you.